Nagsisimula ang pelikulang Logan sa isang highway sa Texas. Isang grupo ng magnanakaw ang nagsimulang magbaklas ng mga pyesa mula sa isang nakaparadang limousine. Nang hindi nila alam na nasa loob pala nito si Logan. Sinusubukan lang niyang matulog, pero nang marinig niya ang mga ito na pinapakialaman ang sasakyan niya, lumabas siya at kalmadong pinatigil ang mga ito. Pero imbes na umatras, bigla siyang binaril ng leader ng grupo sa malapitan dahilan para matumba siya. Matanda na ngayon si Logan, at hindi na kasing lakas ng dati ang katawan niya. Kahit ang paglabas ng mga kuko niya ay mas mabagal na rin kumpara noon. Hindi na nag-aksaya pa ng oras ang grupo. Pinagtulungan nila si Logan habang paulit-ulit siyang sinisipa at pinapalo gamit ang mga maso, kaya wala siyang pagkakataong lumaban. Isa sa kanila ang bumunot ng baril, pero mabilis na humarang si Logan para protektahan ang limousine. Mas pinapahalagahan pa niya ang sasakyan kaysa sa sarili niyang kaligtasan. Habang nagpapatuloy ang pambubugbog, itinutok ng leader ang shotgun nito para tuluyan ng patayin si Logan. Pero biglang gumanti si Logan at mabilis na hiniwa ang braso ng lalaki kasama ang shotgun na hawak nito. Pumutok ang baril at tinamaan ang limousine, dahilan para lalo pang magalit si Logan. Dahil sa matinding galit, isa-isa niyang pinabagsak ang mga kalaban hanggang sa napilitang tumakas ang mga natitirang buhay. Pagkatapos ng laban, nagtago si Logan sa isang pampublikong banyo para gamutin ang kanyang mga sugat. Pero marami na ang nagbago. Mas mabagal na ngayon ang healing power niya. Unti-unti nang nilalason ng adamantium sa loob ng katawan niya ang sarili niyang sistema, at mas matagal nang naghihilom ang kanyang mga sugat. Kahit ganoon, ipinagpatuloy pa rin niya ang trabaho bilang isang private driver. Kinabukasan, habang naghahatid si Logan ng isang pamilya papunta sa isang libing, biglang lumapit ang isang babaeng hindi niya kilala at desperadong humingi ng tulong. Sinabi nitong alam niya kung sino talaga si Logan, pero hindi siya pinansin nito at agad na umalis. Kalaunan ng araw na iyon, pumunta si Logan sa isang ospital para kumuha ng gamot. Pagbalik niya sa sasakyan, nadatnan niyang may lalaking naghihintay na sa loob. Ang pangalan nito ay Pierce. Ipinakita ni Pierce na marami siyang alam tungkol kay Logan at ipinagmalaki pa nito ang kanyang cyborg arm. Sinabi rin niyang nagtatrabaho siya para sa isang grupong tinatawag na Transigen, isang kumpanyang kilala sa pagsasagawa ng mga eksperimento sa mga mutant. Ipinaliwanag ni Pierce na hinahanap nila ang isang batang babae na kamakailan lang ay nakatakas mula sa kanilang pasilidad. Gusto niyang tulungan siya ni Logan na mahanap ang bata, pero tumanggi si Logan at pinapaalis siya sa sasakyan. Makalipas ang ilang oras, dumating si Logan sa kanyang pinagtataguan, isang lumang abandonadong power station. Doon siya nakatira kasama si Caliban, isang mutant na may kakayahang matunten ang kapwa niya mutant, at ang dati niyang mentor na si Professor Charles Xavier. Pero lumalala na ang kalagayan ni Xavier. Dumaranas na siya ng demensya at kailangan na ng palagiang pag-aalaga. Pumasok si Logan sa tangke kung saan nananatili ang propesor para ibigay ang regular nitong gamot. Pero dahil litong-lito at wala sa tamang isip si Xavier, nanlaban ito at nahulog pa mula sa wheelchair niya. Bigla na lang siyang inatake ng malakas na seizure na nagpakawalan ng matinding telepathic waves na nakaapekto sa lahat ng nasa paligid. Sa kabila ng napakalakas na puwersa, nagawa pa ring maiturok ni Logan ang gamot hanggang sa tuluyang kumalma si Xavier. Pagkaraan ng ilang oras, kinausap ni Caliban si Logan tungkol sa pangangailangang dagdagan pa ang gamot ni Professor Xavier. May binanggit din siyang mas seryosong bagay. Natagpuan niya ang isang adamantium bullet at pinagalitan niya si Logan dahil sa naiisip nitong gawin ang hindi dapat. Hindi iyon nagustuhan ni Logan kaya agad siyang umalis para bumalik sa trabaho. Habang nasa isa na namang biyahe si Logan bilang driver, nakatanggap siya ng tawag para makipagkita sa isang tao sa hotel. Pagdating doon, nakita niya si Gabriela, ang parehong babaeng humingi ng tulong sa kanya sa sementeryo. Sugatan at desperado ito habang sinasabing kailangan niyang makarating sa North Dakota malapit sa hangganan ng Canada kasama ang inampun niyang anak na si Laura. Noong una ay tumanggi si Logan na tumulong, pero nang alukan siya ni Gabriela ng malaking halaga ng pera, napaisip siya. Inakala niyang makakatulong iyon para magkaroon sila ni Charles ng mas maayos na kinabukasan. Kaya pumayag siyang tanggapin ang trabaho at nangakong babalik kinabukasan ng umaga. Pero nang bumalik si Logan sa hotel, nadatnan niyang patay na si Gabriela at nawawala si Laura. Mabilis niyang kinuha ang cellphone ng babae at dali-daling bumalik sa power plant para balaan sina Caliban at Xavier. Habang naghahanda silang umalis,
may napansin si Caliban na kakaiba sa trunk ng limousine, isang backpack ng bata at isang bola. Tinanong niya si Logan tungkol dito, pero bago pa sila makapag-usap ng maayos, may isang sasakyang huminto sa kanilang harapan. Muling bumaba si Pierce at agad na hinanap ang anak ni Gabriela. Iginiit ni Logan na wala siyang alam tungkol dito. Habang umiinit ang sitwasyon, bigla na lang may metal pipe na lumipad sa ere at tumama sa ulo ni Pierce dahilan para matumba ito. Isa pang tubo ang inihagis papunta kay Logan, pero mabilis niya itong naharang at sa kanya nakita kung sino ang umatake. Si Laura pala iyon. Buong oras siyang nagtatago sa loob ng trunk. Noong una ay malamig ang pakikitungo ni Logan sa bata, pero dumating si Xavier at iginiit nitong kailangan nilang tulungan si Laura. Habang sinusubukang ayusin ni Logan ang lahat, inutusan niya si Caliban na iligaw si Pierce. Sinunod naman iyon ni Caliban at dinala ang walang malay na cyborg sa disyerto. Pero bago pa niya maitapon si Pierce, bigla itong nagising at sinabi nitong paparating na ang backup nila. Ilang sandali lang ang lumipas nang mapansin ni Logan ang ilang sasakyang papalapit sa power plant. Mabilis niyang pinuntahan si Professor Xavier habang pansamantalang iniwan si Laura, pero agad ding dumating ang mga tauhan ni Pierce at pinalibutan ang buong lugar dahilan para mawalan sila ng paraan para makatakas. Wala nang ibang pagpipilian si Logan kundi harapin ang mga ito, pero mabilis siyang dinaig ng mga mercenaryong kilala bilang Reckoning. Pagkatapos noon, pinapasok ni Pierce ang ilan sa kanyang mga tauhan para hulihin ang batang babae na kalmadong kumakain lang ng cereal sa mesa. Hindi nagtagal at napalibutan si Laura, pero ilang segundo lang ang lumipas nang makarinig ang lahat ng malalakas na sigaw ng sakit mula sa loob ng gusali. Kinabahan si Pierce at agad na tumingin sa pintuan, hanggang sa makita nilang lumabas si Laura habang hawak ang bangkay ng isa sa kanyang mga tauhan. Gulat na gulat si Pierce at ang kanyang grupo kaya sinubukan nilang pakalmayan ang bata, pero biglang ipinakita ni Laura ang mas nakakagulat na bagay. May adamantium claws din siya katulad ni Wolverine. Walang babala siyang sumugod sa mga sundalo at isa-isang hiniwa ang mga ito ng napakabilis at napakadelikado. Pero kahit gaano siya kalakas, napakarami pa rin ng kanyang mga kalaban. Napilitang umatras si Laura, pero nabigla siya ng isa sa mga mercenaryo. Nagawa niyang makatakas muli at napatay niya ito, pero agad namang pinana ni Pierce ng harpoon si Laura at hinila papunta sa kanya. Sakto namang dumating si Logan para sumali sa laban. Isa-isa niyang hiniwa ang mga mercenaryong sumusubok hulihin si Laura. Dalawa sa mga ito ang nakahawak kay Laura at pilit siyang kinakaladkad papunta sa isang sasakyan, pero muli niyang ginulat ang lahat ng gamitin niya ang adamantium claws mula sa kanyang mga paa para sipain at patayin ang dalawa. Sa kabilang banda, tinapos ni Logan ang mga kalabang nakapaligid sa kanya bago niya napansin ang iba pang Reavers na papalapit sa sasakyan kung saan nagtatago si Xavier. Mabilis siyang tumakbo para protektahan ang kanyang mentor, pinabagsak ang mga umatake, at agad na pinaandar ang sasakyan. Habang papaalis, isinakay rin nila si Laura. Habang sinusubukan nilang makatakas, bumangga ang sasakyan sa isang bakod at doon ito naipit. Agad na umatras si Logan gamit ang reverse gear habang kinakaladkad ang bakod sa likuran nila. Nang papalapit na ang mga Reavers, naging parang dambuhalang pambangga ang bakod at isa-isang tinamaan ang mga ito, dahilan para mabuksan ang daan nila. Sa wakas, nakatakas sina Logan, Laura, at Xavier mula sa power plant at nagtungo sa probinsya. Pero hindi pa tapos ang habulan. Muling bumalik si Pierce, at ngayon ay mas marami pa siyang kasamang backup para tugisin sina Logan. Habang mabilis na nagpapatakbo si Logan sa kalsada, may nakita siyang paparating na tren sa unahan. Kahit ganoon, hindi siya bumagal. Patuloy siyang dumiretso habang malapit na nakasunod si Pierce at ang kanyang grupo gamit ang mga sasakyan at motorsiklo. Habang tumatakas, pinapatay ni Laura ang ilan sa mga mercenaryong masyadong lumalapit sa kanilang sasakyan, pero mabilis ding dumadami ang mga humahabol sa kanila. Pagkatapos noon, gumawa si Logan ng napakadelikadong hakbang. Mabilis niyang pinatakbo ang sasakyan patawid sa riles ilang segundo bago dumaan ang tren, at ligtas silang nakatawid. Wala nang nagawa si Pierce kundi panoorin habang nawawala ang target niya sa likod ng rumaragasang tren. Samantala, bumalik si Pierce sa power plant at gumamit ng ibang paraan. Isinama niya si Caliban at tinakot itong ibibilad sa direktang sikat ng araw, na siyang pinakamalaking kahinaan nito kapag hindi siya tumulong sa paghahanap sa batang babae. Dahil wala nang pagpipilian, napilitan si Caliban na makipagtulungan. Habang iyon ang nangyayari, huminto muna sina Logan, Xavier, at Laura sa gilid ng kalsada. Doon nila pinanood ang video na nakasave sa cellphone ni Gabriela. Sa video, ipinaliwanag ni Gabriela ang nangyari sa mga laboratorio ng Transigen,
kung saan pinangunahan ni Dr. Xander Rice ang mga lihim na eksperimento na pinagsama ang human DNA at genes ng makapangyarihang mga mutant. Isa si Laura sa mga batang ginamit sa mga eksperimento, at ang DNA niya ay direktang kinuha mula kay Logan noong panahon ng Weapon X experiments. Ipinakita rin sa video na nagawa ni Gabriela na palayain ang mga bata at sinusubukan niya silang dalhin sa isang ligtas na lugar lampas sa border na tinatawag na Eden. Matapos makita ang video at malaman ang buong katotohanan, hinikayat ni Xavier si Logan na tulungan ang bata. Sa huli ay pumayag si Logan, kaya ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay at huminto muna sa isang hotel para magpahinga ng gabi. Habang nasa hotel, nagrelax sina Laura at Professor Xavier habang nanonood ng pelikula sa kanilang kwarto. Samantala, umalis naman si Logan para maghanap ng bagong sasakyan. Bago siya umalis, napansin niya ang ilang X-Men comic books sa mga gamit ni Laura. Kahit sinabi niyang kathang-isip lang ang mga kwento roon, nagpa siya pa rin siyang dalhin ang mga comics kasama niya. Habang hinihintay ang mga papeles para sa bagong sasakyan, dumaan muna si Logan sa isang bar at nagsimulang basahin ang mga comics. Sa isa ng mga ito, nabasa niya ang tungkol sa pagpunta ng X-Men sa isang lugar na tinatawag na Eden. Doon niya naisip na posibleng sa comics lang talaga umiiral ang sinasabing ligtas na lugar na iyon kaya agad siyang nainis at nagmadaling bumalik sa hotel. Pero pagdating niya roon, nakita niyang napapalibutan na ng mga tauhan ni Pierce ang buong gusali. Habang pilit na hindi nagpapakita, maingat siyang pumasok sa loob. Bigla namang nakaramdam ang lahat sa paligid, kabilang si Logan, ng napakalakas na psychic wave. Inaatake muli si Xavier ng seizure, at ngayon ay dahil sa mga mercenaryong pumasok sa kwarto para hulihin sila ni Laura. Kahit hirap na hirap sa matinding sakit sa isip, pinilit pa ring makarating ni Logan sa kwarto ng hotel. Habang papunta roon, nadaanan niya ang ilang mercenaryo na nakatigil lang sa pwesto dahil sa telepathic outburst ni Xavier. Ginamit iyon ni Logan bilang pagkakataon para tahimik na patayin ang mga ito gamit ang kanyang claws. Pagpasok niya sa kwarto, nakita niya si Laura na hindi makagalaw pero gising pa rin. Inabot ng bata ang syringe kay Logan at agad niya itong itinurok kay Xavier sa tamang oras. Unti-unting huminto ang seizure at nawala rin ang psychic disturbance. Alam nilang delikado pa rin ang sitwasyon kaya mabilis silang tumakas habang nagpapagaling pa sina Pierce at ang kanyang grupo. Habang nasa biyahe muli, mabilis na pinaandar ni Logan ang sasakyan kasama sina Laura at Xavier. Pero habang nasa daan, napakabig siya para umiwas sa isang truck at nauwi sila sa pagbangga sa sasakyan ng isang magsasaka. Sa kabutihang palad ay walang nasaktan, pero nakawala ang mga kabayo sa trailer ng magsasaka at nagpanik ang mga ito. Lumapit si Xavier at ginamit ang kanyang telepathic abilities para pakalmayan ang mga hayop. Pagkatapos noon, tinulungan ni Logan ang magsasakang si Will na alisin ang truck nito sa daan. Bilang pasasalamat, inimbitahan sila ni Will at ng kanyang pamilya na magpalipas ng gabi sa kanilang farmhouse. Kahit nag-aalinlangan si Logan, tinanggap naman ni Xavier ang alok. Nang gabing iyon, sabay-sabay silang naghapunan kasama ang pamilya ng magsasaka at pansamantalang nakaranas ng tahimik at payapang sandali. Pero kalagitnaan ng gabi, bigla na lang tumigil ang pagdaloy ng tubig. Sinabi ni Will na malamang ay may problema sa kalapit na property, kaya nag-alok si Logan na samahan siya para ayusin ang sirang tubo. Magkasamang inayos ni na Logan at Will ang problema sa tubo ng tubig. Pero matapos nilang maayos iyon, biglang dumating ang may-ari ng lupain kasama ang ilang armadong lalaki at tinutukan sila ng shotgun. Mabilis na kumilos si Logan, inagaw ang baril at ibinaling ito sa lalaki dahilan para mapa-atres ang lahat. Nang mawala ang panganib, bumalik sina Logan at Will sa bahay nang hindi nila alam na may nakapasok na pala roon. Nang gabing iyon, isang hindi kilalang lalaki ang pumasok sa kwarto kung saan natutulog sina Xavier at Laura. Dahil lito at hindi na maayos ang pag-iisip ni Charles, inakala niyang si Logan iyon at nagsimula siyang magsalita ng may lambing. Sinabi niyang iyon ang pinakamagandang araw na naranasan niya mula nang mangyari ang trahedyang aksidente kung saan hindi niya sinasadyang nasaktan ang ibang X-Men gamit ang kanyang kapangyarihan. Pero hindi pala si Logan ang nasa harapan niya. Isa pala itong clone na tinatawag na X-24. Walang babala nitong itinulos ang kanyang claws sa dibdib ni Xavier at malubha siyang nasugatan. Agad na sumugod si Laura at paulit-ulit na inatake ang clone, pero masyadong malakas si X-24 kaya marahas siyang ibinato sa kabilang bahagi ng kwarto. Dahil sa ingay, nagising ang anak ng magsasaka at mabilis na tumakbo papasok habang may hawak na baseball bat para protektahan si Laura. Pero agad siyang pinuhag ng claws ng clone. Ilang sandali lang ang lumipas nang dumating din ang ina ng bata at pinaputukan ng shotgun ang umaatake, pero walang epekto iyon. Kalaunan ay pinatay rin siya.
Sa mga oras na iyon, kakarating lang nina Logan at Will at narinig nila ang mga sigaw mula sa loob ng bahay. Mabilis na tumakbo si Will papasok para tulungan ang kanyang pamilya, pero agad din siyang inatake. Samantala, dali-daling pinuntahan ni Logan ang pinanggagalingan ng kaguluhan at laking gulat niya nang makita ang isang perpektong clone ng sarili niya. Nahuli ni X-24 si Laura at sinubukang dalhin siya palayo, pero napunta agad ang atensyon ni Logan kay Xavier. Mabilis siyang tumakbo papunta sa kwarto at nadatnang malubhan ng sugatan ang propesor. Maingat niyang binuhat si Xavier habang umaasang maililigtas pa niya ito. Samantala, nagtungo si X-24 sa isang malapit na van kung saan naghihintay sina Dr. Xander Rice at Pierce. Kasama rin nila si Caliban na sa pilitang pinagamit ang kanyang kakayahan para matunten si Laura. Ngayong nahuli na nila ang bata, naghanda na silang umalis. Pero eksaktong sandaling iyon, dumating ang may-ari ng lupain kasama ang kanyang mga tauhan para kamprantahin sana ang magsasaka. Ngunit imbes na siya ang makita nila, si X-24 ang kanilang nakaharap. Agad na hiniwa ng clone ang leeg ng lalaki gamit ang dalawang claws nito dahilan para mamatay ito kaagad. Pagkatapos noon, hinarap naman nito ang iba pang tauhan at brutal na inatake ang mga ito. Kasabay nito, mabilis na binuhat ni Logan ang sugatang si Professor Xavier papunta sa sasakyan. Desperado niyang sinubukang pigilan ang pagdurugo, pero wala na siyang nagawa. Tuluyang namatay si Xavier sa mga bisig ni Logan habang kasama ang taong itinuring niyang parang sariling anak. Samantala, sa may van, inutusan ni Dr. Xander Rice si X-24 na tumigil muna sa pakikipaglaban at bumalik sa kanila. Nang makita ni Caliban ang pagkakataon, mabilis siyang kumuha ng 2 granada mula sa sasakyan. Habang abala si Pierce, agad niya itong pinasabog kapalit ng sarili niyang buhay. Pero nabigo pa rin ang plano niya dahil nakatakas si Pierce bago pa sumabog ang mga granada. Maging si Dr. Rice ay tinamaan din ng pagsabog kaya napilitang tulungan siya ni X-24. Eksaktong sandaling iyon, dumating si Logan at agad na sinugod ang clone dala ng matinding galit dahil sa pagkamatay ni Xavier. Pero mas bata, mas mabilis, at mas malakas si X-24. Mababangis nitong nilabanan si Logan hanggang sa malubha siyang masugatan at maligo sa sariling dugo. Habang naghahanda si X-24 na tapusin na si Logan, biglang may sasakyang bumangga sa clone at itinulak ito papunta sa matutulis na bakal ng isang malapit na traktora. Ang nagmamaneho pala ay si Will, ang magsasakang buhay pa at naghihiganti para sa pamilya niya. Kahit malubha rin ang kanyang mga sugat, inilabas niya ang shotgun at pinaputukan ang clone na sumire sa buhay nila. Matapos gawin iyon, ibinaling ni Will ang baril kay Logan, pero wala na pala itong bala. Dahil sa sobrang panghihina at mga sugat niya, bumagsak na lang siya sa lupa. Napapalibutan ng pagkawala at trahedya, maingat na isinakay ni Logan si Laura sa sasakyan at umalis dala ang bangkay ni Xavier. Kinabukasan, bumalik sina Dr. Xander Rice at ang kanyang grupo sa pinangyarihan. Tinurukan niya si X-24 ng espesyal na substance na nagpapabilis sa paggaling ng mga sugat nito. Samantala, huminto si Logan sa isang kagubatan at naghanda ng paglilibingan para kay Professor Xavier. Matapos niya itong mailibing, sinubukan siyang damayan ni Laura, pero malamig niya itong itinulak palayo at sinubukang umalis nang hindi siya kasama. Ilang sandali lang ang lumipas ng masiraan ang kanilang sasakyan, bagay na lalo pang nagpalala sa galit at frustration ni Logan. Dahil sa sobrang lungkot at galit, inilabas niya ang sama ng loob sa sasakyan, pero masyado nang mahina ang kanyang katawan kaya bumagsak siya sa gitna ng kalsada. Nakahanap si Laura ng isang lalaki sa malapit at kinuha niya ang sasakyan nito para madala si Logan sa ospital. Makalipas ang ilang oras, nagising si Logan habang ipinapaliwanag ng doktor na kailangan ng agarang gamutan ang kanyang katawan. Pero tumanggi si Logan sa tulong dahil ayaw na niyang may iba pang masaktan dahil sa kanya. Kaya nagpasya siyang umalis sa ospital kasama si Laura. Habang nasa biyahe muli, nagpasalamat si Logan kay Laura dahil iniligtas nito ang buhay niya. Sa ikinagulat niya, nagsalita rin sa wakas si Laura sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang kanilang paglalakbay. Nagalit si Logan dahil buong panahong tahimik lang ito, pero kalmadong ipinaliwanag ni Laura na kailangan niyang makarating sa North Dakota para muling makasama ang kanyang mga mutant friends. Sinabi ni Logan na hindi talaga umiiral ang lugar na hinahanap niya, pero hindi sumuko si Laura. Dahil wala nang ibang pagpipilian, pumayag na rin ang matandang mutant na dalhin siya roon. Habang nagpapatuloy ang mahabang biyahe, nawalan ng malay si Logan dahil sa sobrang dugong nawala sa kanya noong laban. Dahil dito, si Laura ang nagmaneho at pinilit siyang magpahinga. Makalipas ang ilang oras,
nakarating sila sa isang tagwan sa kabundukan. Inakyat si Logan sa tuktok gamit ang elevator. Saglit siyang nagising at nakita ang grupo ng mga batang mutant na katulad ng kwento ni Laura, pero agad din siyang nawalan ng malay muli. Inalagaan ng mga bata ang kanyang mga sugat, at ang leader nilang si Richter ay tinurukan siya ng parehong serum na ginamit ni Dr. Xander kay X-24 para mapabilis ang paggaling niya. Nang gabing iyon, nagising si Logan mula sa isang bangungot, pero naroon si Laura para pakalmayan siya. Sinabi nitong nakita niya ang adamantium bullet na nakatago sa mga damit ni Logan. Pero bilang paggalang sa huling hiling ni Professor Xavier, nangako siyang hindi niya hahayaang gamitin iyon ni Logan. Pagkatapos ng usapan nila, pareho silang nakatulog nang hindi nila alam na may drone na pala mula kay Dr. Xander na lihim ng iniskan ang kanilang pinagtatagwan. Pagkalipas ng 2 araw, nagising si Logan dahil sa isang prank. Inahit pala ng ilang bata ang bahagi ng kanyang balbas habang natutulog siya. Hindi natuwa si Logan sa prank kaya agad niyang hinanap si Richter at binalaan ito na hindi titigil si Dr. Xander sa pagtugis sa kanila. Ipinaliwanag naman ni Richter na plano na nilang tumawid sa border sa lalong madaling panahon. Pagkatapos noon, ibinigay niya kay Logan ang perang ipinangako kapalit ng pagdadala kay Laura, pero tumanggi si Logan na tanggapin iyon. Wala na siyang pakialam sa gantimpala. Sinabi rin niya kay Richter na kapag nakaalis na ang grupo, magpapatuloy na siya sa sarili niyang landas. Narinig iyon ni Laura at labis siyang nasaktan. Malapit na ang loob niya kay Logan at ayaw niya itong mawala. Nang sumapit ang gabi, inilabas ni Laura ang galit niya kay Logan dahil sa plano nitong umalis. Pero ipinaliwanag ni Logan na natatakot siyang mapahamak si Laura dahil sa kanya, katulad ng nangyari kina Xavier, Caliban, at sa iba pang taong nawala sa buhay niya. Kinabukasan, nagising si Logan ng mag-isa sa hideout. Nakita niya ang isang bote ng serum na iniwan ng mga bata para tulungan siyang gumaling. Paglabas niya, napansin niya ang mga drone na lumilipad sa himpapawid kasunod ang convoy ng mga sasakyang diretsyong papunta sa mga batang mutant. Hindi na nag-aksaya ng oras si Logan. Agad niyang kinuha ang serum at tumakbo papunta sa kagubatan para tulungan si Laura at ang kanyang mga kaibigan. Sa mga oras na iyon, tinutugis na ng grupo ni na Dr. Xander, Pierce, at ng maraming mercenaries ang mga bata. Nang marinig ni Logan ang kanilang mga sigaw sa malayo, pilit siyang sumugod sa gitna ng kagubatan kahit mabilis nang bumibigay ang kanyang katawan. Dahil wala na siyang ibang pagpipilian, itinurok niya sa sarili ang buong laman ng serum at bigla niyang nabawi ang dating lakas niya. Samantala, desperadong tumatakbo ang mga batang mutant para iligtas ang kanilang mga buhay. Isa-isa silang nahuhuli ng mga Reavers. May isang batang babae na sinubukang lumaban gamit ang kanyang kapangyarihan at ginamit ang kalikasan para pigilan ang mga mercenaryo. Saglit niyang napigilan ang mga ito, pero kalaunan ay naipit din siya. Eksaktong sandaling iyon, dumating si Laura. Mabilis siyang tumalon papunta sa kalaban at walang awang pinatay ito gamit ang kanyang adamantium claws. Hahanda pa sana siyang tulungan ang iba nang biglang umugang sa buong kagubatan ang isang pamilyar na sigaw. Si Wolverine iyon na rumaragasa sa gitna ng mga puno habang nag-uumapaw sa galit. Walang awa niyang pinagpuputol ang mga Reavers habang patuloy na sumusugod para protektahan ang mga bata. Samantala, nahuli naman ni Pierce si Richter habang napapalibutan si Laura ng mga armadong mercenaryo. Dahil wala nang matatakbuhan, naghanda si Laura na lumaban, pero dumating si Logan sa tamang oras para tulungan siya. Magkasama nilang ginamit ang kanilang lakas at instincts para isa-isang pabagsakin ang mga umaatake. Matapos nilang matalo ang mga mercenaryo, nagsimulang maramdaman ni Logan ang paghina ng epekto ng serum. Unti-unti nang nawawala ang kanyang lakas, pero sinabi pa rin niya kay Laura na iligtas ang kanilang mga nahuling kaibigan. Inutusan niya si Laura na manatiling nakatago at kumilos lamang kapag nakita nito ang kanyang senadorias. Pagkatapos noon, mag-isang naglakad si Logan papunta kina Dr. Xander at Pierce. Ibinunyag ni Dr. Xander na siya ang anak ni Dale Rice, ang scientist na tumulong para ikabit ang adamantium sa skeleton ni Logan noon. Nag-alok siya ng kasunduan kapalit ng buhay ni Laura, pero sinagot siya ni Logan sa pamamagitan ng pagbaril sa lalamunan nito. Pagkamatay ni Dr. Xander, agad ding pinutukan ni Logan si Pierce at nasira ang metal arm nito. Iyon ang senadorias na hinihintay ni Laura. Bigla siyang sumugod at inatake ang mga natitirang mercenaryo habang tinutulungan ang ibang batang mutant na makalaya. Samantala, hinarap naman ni Logan si Pierce para tapusin na ito, pero binuksan ng kontrabida ang gate ng truck at pinakawalan si X-24.
Kahit sugatan at halos mawalan na ng lakas, matapang pa ring hinarap ni Logan ang clone para protektahan ang mga bata. Pero mas mabilis at mas malakas si X-24. Mabilis niyang hiniwa si Logan gamit ang kanyang claws at malakas itong ibinato sa gilid ng truck. Kahit ganoon, gumawa pa rin si Logan ng huling hakbang. Gamit ang pinto ng truck, pinabagsak niya ang clone at naipit ito sa lupa. Pero nang makita ni X-24 ang bangkay ni Dr. Xander, lalo itong nagalit. Mabilis nitong hiniwa ang pinto gamit ang claws niya at muling ibinato si Logan palayo. Sumugod si X-24 kay Logan, pero agad na tumalon si Laura at inatake ang clone gamit ang claws mula sa kanyang mga kamay at paa. Sinubukan ni Logan na tumulong, pero pinana siya ni Pierce ng harpoon sa binti dahilan para maipit siya. Naghanda si Pierce na tuluyang tapusin si Wolverine, pero biglang dumating ang mga batang mutant at pinagsama-sama nila ang kanilang kapangyarihan para atakihin siya. Wala nang natakbuhan si Pierce kaya mabilis siyang dinaig. Ang mga batang dati niyang biktima ang naging dahilan ng pagbagsak niya at tuluyang nagtapos sa isa na namang panganib. Pero hindi pa tapos si X-24. Patuloy nitong nilalabanan si Laura, at kahit mabilis at mahusay siyang lumaban, mas malakas pa rin ang clone. Marahas nitong ibinato si Laura palayo bago muling ituon ang atensyon kay Logan. Eksaktong sandaling iyon, sumali rin sa laban si Richter. Gamit ang kanyang kapangyarihan, inaangat niya sa ere ang isang truck at ibinagsak ito sa ibabaw ni X-24. Pero alam ni Logan na hindi pa sapat iyon. Sumigaw siya sa mga bata na tumakbo habang pilit na kumakawala ang clone mula sa ilalim ng truck at muling umaatake. Gamit ang kanyang claws, sinunggaban ni X-24 si Logan at kinaladkad siya papunta sa mas malalim na bahagi ng kagubatan. Nakatakas ang mga bata, pero tumanggi si Laura na iwan si Logan. Mabilis niyang pinulot ang revolver ni Logan mula sa lupa at nilagyan ito ng adamantium bullet. Determinado siyang habulin sila. Pagdating ni Laura, huli na ang lahat. Naipit na ni X-24 si Logan laban sa mga ugat ng natumbang puno at paulit-ulit siyang hinihiwa gamit ang kanyang claws. Habang hirap ng huminga si Logan, itinaas ng clone ang kanyang claws para sa huling pag-atake. Pero biglang binaril ni Laura si X-24 sa ulo gamit ang adamantium bullet at tuluyan na nitong tinapos ang laban. Sa wakas ay natapos din ang panganib, pero masyado nang malubha ang mga sugat ni Logan para mabuhay pa. Mabilis na lumapit si Laura at pinutol ang ugat na nakabaon sa katawan niya para mapalaya siya. Sa mga huling sandali ni Logan, tumingin siya kay Laura at nakiusap na huwag niyang hayaang maging kagaya siya ng sandatang ginawa sa kanya noon. Sa kanyang huling hininga, nagpaalam si Logan. Habang pinipigilan ang pagluha, tinawag ni Laura si Logan na, "Dad," sa unang pagkakataon. Tahimik siyang nagluksa sa tabi nito bago muling sumama sa ibang mga bata habang papunta sila sa isang bagong buhay na puno ng kapayapaan. Bago tuluyang umalis, kinuha ni Laura ang kahoy na cross mula sa libingan ni Logan at itinagilid ito para maging hugis X bilang paggalang sa isa sa pinakadakilang X-Men na nakilala ng mundo. At doon nagtatapos ang pelikula. Kaya, ano ang masasabi ninyo tungkol sa pelikulang ito? Iwan ang inyong opinyon sa comment sa ibaba. At bago tayo magtapos ay isa-shoutout muna natin si Lara Jane Mediano, Godlike Blocks, Acera Andig, Andrea Marasigan, Romy Salaver, Alvin Palanya, Angie Ganda from New York Cubao, Clyde Trovella from Cabuyao Laguna, Jolan Irinco from 3J Ice Cream from Little Venice Laong, Juba Ilma Aid from Naik Cavite, Junlix Nadella from City of Naga Cebu, Precious Faith Bernabe from Galipolo Nuling, at Sibilyan from Bao Kamsur. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.